Good evening and welcome po sa ating nightly Bible studies on the book of Acts. Ngayon po ay day 26 na po ng ating pag-aaral at bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo muna po ako sa isang prayer. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise you. Glorify your name, O God. Thank you, Lord, for this wonderful moment, Panginoon. We ask, Panginoon, na kayo pong gumabay sa mga oras na ito, Panginoon, from beginning to end of this wonderful moment, Panginoon, pag-aaral sa mga salita. Salamat, Lord, that in this message, Panginoon, we may see another revelation from you, Panginoon, na magamit po natin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Lord, Panginoon. I ask, Panginoon, to hide me in the shadows of your wings, O God. Kailangan makikita, Panginoon, at makisasambahin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, Amen. Amen. So yun po ang ating pong tatalakayin po ngayon ay mula sa text ng Acts chapter 9 verse 32 to 43. At bago po natin tatalakayin ito, we have to recap muna po ang ating previous topic para po maunawahan natin ang mga step by step ng mga messages po. Ang recapture, Panginoon, ay sinyared po last night ni Sister Josil kung saan po si Paul or si Saul began his ministry or his ministry journey in Damascus. Sa Damascus po pala nag-umpisa ang ministry ni Paul o itong pong si Saul. No? Ang original plan po talaga ni Saul ay para usigin ang mga apostol o mga believers doon sa Damascus. So on the way po sa Damascus, habang papunta po siya doon sa kalsada po, sa gitna pa lang siya ng kalsada, nakita na po niya o naranasan niya ang presensya ng Panginoong Yesus with a beam of light na nagsurround sa kanya. At doon po siya po nabulag. No? But on the verse 15, yung chapter 9, ang sabi po niya kay Ananias ng Panginoon, "Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and the kings and before the people of Israel." So sa verse 19, he was filled with the Holy Spirit po. Verse 17 po, no? And verse 19, when he regained his strength, sa verse 20 po, nung tinalakay po ito ni Sister Jocelyn last night, doon na po nag-umpisa ang ministry ni Paul po. So, he began preaching na si Jesus, siya po ang Messiah, no? Then, from Damascus, hanggang bumalik po siya sa Jerusalem, tuloy-tuloy na po ang kanyang ministry na nag-preach na po siya tungkol sa Panginoong Yesus. Binabanggit po niya palagi, siya po ang Messiah. Pero hindi lang po doon nagtatapos. Marami pong sumusuway sa kanya, marami pong kumukontra. Isa na po dyan ang mga Hellenistic Jew na nag-threaten po sa life po ni ito pong si Saul. So, ang nangyari po, ang mga kasama po niya mga apostol, sinend po siya sa may Tarsus. Pinadala po siya doon kasi po may threaten sa life na po ni si Saul. So, saan naman po ang Tarsus? Ang Tarsus po, yung tinatawag po sa Bible, siya po itong Asia na sinasabi po, or modern day Turkey, na nandito po ang Ephesus, ang Colossus, ang Galatia, at ang mga other churches po kung saan po nagsulat po itong si Saul. So yun po naging ministry ni Saul. Nung nagpunta na po siya sa Tarsus, so naiwan po at pansamantalang nahiwalay po muna ang mga kasama po niyang apostol na sina Peter. So naiwan po sina Peter dito po sa Jerusalem. So dito po mag-umpisa po ang ating topic kung saan po si Peter o si Pedro po ay nagpunta po from Jerusalem, nagpunta po siya sa Lydda at saka sa Joppa. So our main topic for tonight, no, ang theme po natin ang pagbabalik o magbalik loob sa Panginoon, na dapat po tayo ay magpasakop, magbalik loob sa Panginoon. Babasahin po natin ang verse 32 to 35 kung saan po si Peter o si Pedro ay nasa Lydda. Ang sabi po sa verse 32, "Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga kapatid sa pananampalataya.
Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Eneas. Ito isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka na ni Hesukristo, tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Verse 35, nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. So from verse 36 to 43, may pangyayari naman po sa Joppa. No? Why on the verse 32 to 35, habang nandun po sa Lida, itong si Peter o si Pedro, may nangyari po sa Joppa. At bakit siya napunta sa Joppa? Sabi po sa verse 36, sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabitha sa wikang Griego. Ang kanyang pangalan ay Dorcas na ang kahulugan ay usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppa ang Lida. Kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na nasa Lida si Pedro, isnugo nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta sa Joppa. Dito na po nagpunta si Joppa si Peter. So sa verse 39, sumama naman sa kanila si Pedro. At pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda. Umiiyak sila at pinapakita ang mga mahabang panloob na kasuotan at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Verse 40, pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, sumarap siya sa bangkay at sinabi, Tabitha, pumangon ka. Dumuilat si Tabitha at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga mananampalataya at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Verse 42, ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Joppa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Verse 43, matagal-tagal ding nanatili si Pedro sa Joppa sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. So pinapakita po sa 2 passages na ito kung saan po ginamit ng Diyos ito pong si Peter na may lubos na kapangyarihan. Ang una po ay ang pagpapagaling niya kay Eneas na paralyzed na for 8 years. Ano po ang ibig sabihin ng paralyzed? Ang paralisadong tao daw po, part of the body will become partly or wholly incapable of movement. Hindi po meron pong limitation ng paggalaw po ng paralyzed. It's either na half lang po ng body niya makagalaw o buong katawan di makagalaw. Sabi po dito sa verse 33, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Hindi po sinabi na part of the whole body na affected o paralita ito pong si Eneas. But clearly stated po na nakaratay for 8 years means he cannot walk at all. Ang pangalawa po ay ang pagbangon niya sa isang alagad na babae na si Dorcas na namatay at nakaburol sa isang silid sa taas ng bahay. Ito po yung makikita natin sa verse 37. Kung saan po sinasabing ng mga araw na iyon nagkasakit siya at namatay, nilinis ang kanyang bangkay at binurol ito sa silid sa taas. One thing po natin ipinakita dito na sa message na kung gaano po kapangyarihan ang Diyos. Sinabihan lang ni Peter na si Eneas na tumayo ka at iligpit mo ang iyong higaan at siya po ay tumayo at naglakad. At si Dorcas naman ay sinabing bumangon ka at siya po ay dumilat at naupo. Makita po natin kung gaano po kapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Yesus. Na bago po sabihin po ni Peter yon, kahit po kay Dorcas, bago po sinabi niya, siya po nagdasal muna. Because he believed there is a power in the name of Jesus.
napakapangyarihan po ng Panginoong Yesus ng kanyang pangalan. Na kahit tayo, pagtatawag tayo sa Kanya, huwag po tayo mag-adumiling tumawag. Pag nangangailangan tayo po sa Panginoon, tawagan natin siya. Because His name is above all name. Ang sabi po dito, kahit na believer o unbeliever, kahit ano pong katayuan ng isang tao, kahit si paralyzed, kaya po pagalingin ng Panginoon. Dito po sa passage na to, kahit yung patay, binuhay niya. Because ginamit po ang pangalan ng Panginoong Yesus. So that is one of the purpose ng mga passage po na to. But there's another purpose na gusto pong ipakita sa atin. Ano pa po ang purpose na gusto ipakita sa atin dito sa dalawang passages na ito? No? Ano po kaya ang gustong ipahayag ni Luke? Kasi po si Luke ang sumulat ng mga passage na to sa Acts, Book of Acts. So sabi po sa verse 9, kung makikita po natin, chapter 9 verse 35, na lahat ng mga nakatira sa Lida at Sharon ay nagkaroon ng pananampalataya. Dahil sa pagpagaling kay Eneas, ang sinasabi mo lahat or all, it's not even mean na bawat isang tao o every person na mula po sa bata, matanda, sino man kahit saan laganap po sa lugar na yon. Pero sinasabi po, ang ibig sabihin po is a great number, marami ang nagkaroon po ng pananampalataya nung mabalitaan po nila ang nangyari kay Eneas. Na wala man kahit isang doktor na pagbaling sa kanya, only the name of Jesus nakapagpagaling. Pero nabalitaan nila yon na meron pong ang presensya ng Panginoon, the works and the miracle and the power of God, marami po ang mga nagkaroon ng pananampalataya. Sa chapter 9 verse 42, pinakikita rin po ang pagbangon niya kay Dorsas mula sa mga patay. At dahil sa pangyayaring ito, ganun din po. Napakarami po ang mga nanampalataya sa Panginoon. So ang purpose po dito, isa po sa mga purpose. Pagkasulat po sa books na to, ang message ay kung paano po ang ebanghelyo or ang gospel ng Panginoong Yesus ay lumaganap. Kung paano po nakilala, kung paano po umalat o nag-spread sa mga lugar na ito. At ang naging resulta po ay nagkaroon po ng salvation or kaligtasan ng maraming tao sa Lida at sa Joppa. Remember po, ang Lida ay at Joppa is about 10 km apart po yung mga to. So napakarami po ng mga tao po dito. The modern day po ang Joppa, pag tingnan po natin sa map, nandun pa po ang pangalan Joppa, pero nakalagay lang po Jaffa. No? Kadabi po ito ng Tel Aviv sa Israel. So, it's a big city. Ito naman pong isang salida, kung di lang po ito, nandun po. Kung di lang pong map, nandun po. Malapit po sa modern day ngayon, nandun po yung airport. Ibig sabihin, nandyan po ang marami pong mga community. Marami pong mga tao nandyan because they are a big city. Diyan po, nagpunta po si Peter. So, overall, no, gusto pong ipakita natin si Luke sa pagsulat po nito. He wants us to see the miracles as spiritual lessons of the power of the gospel to transform sinners. Itong mga tao dito na marami dati na mga hindi naniniwala nung mabalitaan nila mga nangyari sa mga tao na to kay Dorsas, no? Sila po ay sumampalataya, bumalik uli sa Panginoon. To show us na ang habag o awa ng Panginoon ay nagbibigay ng spiritual healing o panibagong buhay to those helpless and dead dahil sa kasalanan. So we learn from this that God mighty power causes the unbelievers to turn to Him in saving faith and should encourage us to proclaim the gospel. Or in other words, ang kapangyarihan po ng Diyos ay nagiging sanhi ng mga hindi naniniwala na bumaling uli sa Kanya. At sila ay nagkakaroon ng panghihikayat sa iba na manampalataya at ipahayag ang magandang balita, which is the Word of God, ang salita ng Diyos. Meron po dalawang points on this message na ang mga tao pong nagbabalik loob sa Panginoon. No? Ang dalawa pong points o message po dito, kung daw po ang number 1, ang taong hiwalay sa Diyos, siya ay tulad ng isang paralyzed or lifeless pagdating sa kaligtasan. Tunay pong nangyayari yun. It's like we are paralyzed or lifeless kapag po hiwalay sa Diyos. Ang sakit at kamatayan ay larawan ng espiritual na kalagayan ng mga nawawalang tao.
Kung tingnan po natin, balikan natin ang mga nakasulat dito. Ito pong si Dorsas o si Tabitha, she was a believer and she called us a disciple. Whereas ito naman po itong si Aeneas, he never mentioned in the background but nireferred lang siya bilang a certain man, not a believer or disciple. It seems that he is unbeliever. One is believer, another one is unbeliever. And the physical conditions po ni Dorsas at it was Aeneas, it represent different pictures of the spiritual condition of every person kung hiwalay kay Kristo. Representing different pictures po. Now, by nature, lahat tayo ay pinanak na sinners. We are all spiritually paralyzed and dead. Para po tayong paralisado na gaya ni Aeneas na hindi man lamang magawang tumayo o maglakad, lumakad o humakbang. Ganon din po tayo kung tayo po ay hiwalay sa Diyos. We are also, it's like our spiritually paralyzed, hindi po natin kayang tumayo o lumakad man lang o humakbang lamang patungo sa Diyos. We are unable as a paralyzed man to take a step forward to God. Ganon din po para tayong isang bangkay na di kayang palayain ang ating sarili sa ating mga kasalanan, na mamuhay sa paraang nakakalugod sa Diyos. Kung tingnan po natin ang book of Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Noong una ipatay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Verse 2, sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang prespiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos if we are spiritually paralyzed or dead. So this spiritual inability ay tinatawag po itong total depravity ng mga theologians. Ang total depravity means it's a corrupt or sinful or arrogance with a pride heart, katigasan po, katakasan ng puso that lead man to sin. Ang kawalan po ng kakayahan sa espiritu ay walang kakayahan na umiwas sa anumang pagkakasala. Kaya tuloy-tuloy po pagkakasala ng tao dahil mahina po ang kanyang espiritu. So warning to avoid, no? Para po paano po natin ma-avoid ang ganito. Ganito po ang mangyayari sa isang tao if he continue to do his own will. He will be paralyzed and dead in his own sin. Ang action to be taken na pwede po natin gawin para po wag po tayong maging paralyzed and dead in our own sin. No? Action to be taken, wag po tayong humiwalay sa Diyos. Dapat po tayo ay magpasakop sa Kanya. Not our own will but God's will. Our salvation rests in God. Our salvation rests in God's choice in everything in us. Sabi po yan sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 31. Basahin ko na lang po sa verse 29 to 30 and 31. Kahit walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay at taglay ninyo. Dahil sa pag-ipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin, sa pamamagitan din niya tayo tunuring na matuwid. Ginawang banal at ligtas ng Diyos. Kaya nga tulad na susulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ipagmamalaki niya ang ginawa ng Panginoon. Ang pagmamalaki daw natin dapat kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa atin. So pangalawang message po dito, ang mga binago at pinagaling sa kapangyarihan ng Diyos ay lagi magbigay ng katibayan sa kanilang pagpapagaling. Lagi po natin magbigay ng katibayan, lagi po nating isang bitla kung ano pong ginawa sa atin ng Panginoon para po makita ang glory ng Panginoon. Sinabi ni Pedro sa kanya, kay Aeneas po, pinagaling ka na ni Yesu Kristo, tumayo ka at iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat na naninirahan sa Lida at Saron at nananampalataya sila sa Panginoon. Peter commanded Aeneas na tumayo at iligpit ang kanyang higaan. At ginawa yun po ni Aeneas. At lahat ng nanirahan sa Lida at sa Sharon ay nakita at nabalitaan ang ginawa niya. Marami ang naging witness sa miracle na nangyari. Ang tao na ito ay naging bedridden o paralyzed for 8 years na ngayon ay naglalakad. Ganon din po si Dorsas.
Mula sa patay, siya po'y binuhay. Lahat ng mga bagay na ito hindi basta-basta lang po na itatago naging sekreto. The point is, kung ang paralisado ay naglakad at ang patay na buhay, ganun pa man kung ang makasalanan ng tao ay hiwalay sa Diyos ay binago niya at binuhay from spiritual death to spiritual life, marami po ang magiging witness sa pagbabago na iyon dahil sa transformation na makikita sa kanyang sarili. Marami pong makakita dyan. Gaya po ng 2 miracles na nangyari, marami ang niniwala sa Diyos at sumampalataya at sila ay nagkaroon ng kaligtasan. Sa makatuwid, sa ating pagbabago bilang Kristiyano, dapat po, na marami din ang pwedeng natin mahikayat na totoo pala na kayang baguhin ng kapangyarihan ng Diyos kahit sino. Makikita po sa buhay natin ang Panginoon. Kaya po sinasabi po sa Numbers chapter 6 verse 25, the Lord makes shine His praise towards you, or upon us, na makikita po ang mukha po o ang kapangyarihan ng Panginoon ay makikita po sa atin sa pag-transform po ng Panginoon sa atin. Ito pong gustong ipahiwatig dito na pinaka-conclusion po natin, kailangan po natin i-share with boldness and gladness ang salita ng Diyos. Kailangan po natin i-testify ang mga experience natin sa miracles ng Panginoon. I-testify kung ano pong ginawa sa atin ng Panginoon. Testify sa ating pamilya, sa ating mga kasamahan, at makikita nila kung gaano po kadakila ang Panginoon. At para sila ay matransform din sila. At para po sila ay makita, maunawaan ang kapangyarihan ng Panginoon. Nagaya po nitong si Dorsas, gaya po nitong Inas, at kung paano binuhay ng Panginoon, paano pinagaling ng Panginoon, ganun din po. Ang mga kasamahan po natin, mga pamilya po natin, siya din po ay dapat ikayatin natin na tunay pong buhay ang Panginoon. He can transform lives po. Ang pagbabago natin ay hindi dahil tayo ay nakapagtagpo po sa Diyos, kundi po dahil nagpasakop tayo sa Panginoon, nagpasakop tayo sa Kanya, unti-unti po natin nakilala ang sarili natin. Sa pagpapasakop po sa Panginoon, unti-unti po nakilala kung sino tayo. Nakilala po natin sarili natin na dati pala tayo ganito, ang ugali natin ganito. Pero dahil sa pagpasakop mo sa Diyos, pagbabasa ng Bible, pag-pray mo palagi sa Panginoon, para sa Panginoon, ginawa natin tayo magbago. Dahil po tayo nagpapasakop na. Wala pong imposible sa Panginoon. Sabi nga po sa Luke chapter 1 verse 37, for nothing will be impossible with God. Jeremiah 32:17, O sovereign Lord, you did indeed make heaven and earth by your mighty power and great strength. Nothing is too hard for you. Kahit sino po. Tulad ni Dorsas, tulad po ni Inas, ganun din po tayo. God can transform kahit sino sa mga tayo o sa mga kasamahan natin. Magpasakop lang po tayo sa Kanya. So that is our message for tonight. At bago tayo magtapos, samahan po ako sa isang closing prayer. Praise you, Lord. Salamat, Panginoon, for this messages, Panginoon, na dapat po pata kami, Panginoon, magpasakop sa inyo, Panginoon. Magpasakop sa ilalim ng iyong mga pakpak, Panginoon. Hindi po namin kaya magbago, Lord, na sarili lang namin, Panginoon. Lord, ang kapangyarihan mula ang Panginoon tayo makapagbangon sa amin, makapagbago sa amin. Nagaya po na Inas, Panginoon, na iyo pong pinagaling, Panginoon, from 8 years na paralyzed, Panginoon. We are also paralyzed before, O God. Kaya po itong si Dorsas, Panginoon, isang patay na yung binuhay. Lord, we are also like dead, Panginoon, ang spiritual namin, Panginoon. Pero po, Panginoon, dahil po sa iyo, Lord, we can transform lives, Panginoon. Salamat, Lord, for this wonderful message, Panginoon. And I pray, O God, na ito po ay mamulat sa ating mga kapatid ngayon, Panginoon, mabuksan ang mga puso nila at matanim po ito pong mga salita sa kanilang mga puso. Ito po ilalago, Panginoon, gaya po ng isang puno sa tabi ng dagat, ng isang tubig, Panginoon. Ito po ilalago at mamubunga sa bawat panahon, Panginoon. Salamat, Lord. Indeed, Lord, Panginoon, kayo po naggabay po sa amin ngayon, Panginoon. Thank you. Thank you, Lord. We give you praise, we give you glory, we give you thanksgiving in Jesus' name. Amen. Praise God. At
ating pong subaybayan palagi ang mga gawain po ng church, at ating mga midnight sharing sa Bible studies, ganoon din po ang ating mga midday sharing. Continue po na subaybayan po natin at ito pong ating mga gawain po ay ating pong i-share po sa ating mahal sa buhay. Salamat po, good night, and God bless.